pagpayag ng pagpayag po tungkol po dito sa kanyang pagboto na tsupe! China tsupe! Dahil pinag-uusapan natin ng China, Mare. Okay, eto na, nasa linya na po natin ang, narinig natin ang kanyang palabang privilege speech kahapon At po sa pumirma na yung China. maraming senador sa isang 15, draft resolution, yes, no? oo. Kaya- Na kumukundi na sa Chinese Embassy dito sa atin. Ito yung issue kasi, di ba, na marami silang pinagsalitaan, di ba, ng mga official natin. Oo. Ito po nga, nanggaling sa Chinese Embassy pa. Sino di ba sila? Oo. Kaya, alamin na natin ang naging emosyon kahapon ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech. Nasa linya na po natin siya, tama ba? Magandang umaga, Senator. Magandang umaga po, Ma'am Connie at Boss Igan. Magandang Good umaga. morning. Kamusta na po kayo? Ngayong umagang ito, malamig na ba ang inyong ulo? Okay na po, papasok po sa Senate ngayon. Meron po kaming Social Justice and Welfare Committee hearing po. Oo. Kasi nakita talaga natin, of course you understand, no, na kapag ikaw ay makabayan, talagang iinit ang ulo mo dun sa mga pahayag, lalo na ng Chinese Embassy na inaasahan natin na maging diplomatiko sa kanilang pananalita. Pero ito po, yung emosyon na ganito, hindi ho ito sinishare ng lahat sa Senado no? Kamusta ho ang dynamics ninyo after? Ang sa atin lang naman, kaya po tayo nakapag-privilege speech ng gano'n. Ang punto ko lamang po, kasi pinapangaralan po tayo about freedom of speech. Oh. Ika nga, yung malayang pagpapahayag. Tama. Sabi ko lang naman doon, walang karapatan po na mag-lecture ka, turuan mo tayo, turuan tayo ng tungkol sa malayang pagpapahayag. Kung wala naman pong sa kanilang wala nga pong demokrasya po sa kanila yung malayang pagpapahayag dahil yung magsalita ka po doon ay pinapatahimik Patay ka. ka. Ilan na po bang mga militanteng mga nakulong po doon pa lang sa Hong Kong, nakulong po dahil sa pagsasalita laban po sa Beijing. Yung publisher po ng isang dyaryo na makukulong na rin po, may trial po ngayon. So bawal po magsalita. Ang problema po sa atin, malaya pong pagpapahayag. Hindi po yata nagustuhan ni Ginoong Guo Wei, yung kanilang pong spokesperson, bagamat di naman yung ambassador ang nagsasalita, siya po yung nagsasalita. Alam mo ikaw, Guwei? Guwei ba yan? Ikaw, Guwei? Go away! Ha? Ha? Kung bastos ka dito, go away! Aray ko! Hindi mo naiintindihan yung English? Tagalog, go away! Ikaw talaga. May permiso siguro sa ambassador na sinisermonan po tayo na wag daw gano'n na gawin yung caricature o yung litrato ng kanilang pangulo, ganyan i-drawing na galit na maskulado. Sa totoo lang, Ma'am Connie, Boss Igan, ginagawa naman po natin dito yan, yung ating mga militante, ating mga estudyante, pag may rally po, di ba, sa mga dyaryo, yung mga Sinusunog caricature pa ng nga ating mga leader, kung ano-ano mga drawing, parang mga kengkoy, sa mga rally. Aha. Maging rally po yan dyan sa laban sa ibang bansa, sa US Embassy, mga pangulo nila, kung ano-ano pa mga dinodrawing ng militante, nilalagay ng sungay, buntot, nagagalit po ba? Hindi naman, dahil naintindihan po nila na meron pong demokrasya sa atin, na may freedom of speech and expression. So, ito lang po, hindi tayo maintindihan. Kaya, sinasabi natin, meron nga, yun ho yung punto ko, meron ho tayo. Nagsalita na naman po kahapon, masasayang lang po ang laway ko, hindi naman nila maintindihan po kung ano po yung freedom of expression, yung democracy, dahil wala po sa kanila, Ma'am Connie. Yes, communist Boss Igan. country. Ano to? May panawagang umaksyon ng DFA o ang Senado ba may karapatan ipatawag yung mga kinatawan ng Chinese Embassy? Wala pong karapatan, Boss Igan. Actually, na-raise nga iyan na yung tungkol sa ideklarang persona non grata. Yes. Tanging ang Pangulo lang pala ng bansa ang pwedeng Pwede. magdeklara ng isang diplomat na ika nga persona non grata. Ang magagawa lang po namin, and we are contemplating pag-uusapan siguro today, kung magpa-file po tayo ng resolution declaring him persona non grata and recommend it to the palace. Oh, Pangulo po. Ayun po pala, maglalagay sila ng resolusyon tapos ipapasa po sa ating Pangulo. At sana naman po mapalayas na yung demonyong go away! Aray ko! Diba? Sana mapalayas na yan si go away! Aray ko! Ang gagawa po ng aksyon. Okay. Pero sa ngayon po, kamusta po ang dynamics sa Senado? Kasi syempre, meron din ho talagang hindi nakiisa dito sa inyo pong gagawing resolusyon nga, di ba? Mamaya ba yan? Matutuloy na ba yung resolusyon? Opo, pag-uusapan po yan. Well, kita po natin doon sa minority, hindi po sila pumirma. Yes, Isa lang po, si Senator Jinggoy po ang pumirma. Si Jinggoy, umaasa ka pa, pipirma ka kunyari, Pipirma. Jinggoy, pirma-pirma ka pa, Wala na rin silbi yan. Diretso ka na sa oblo. Huwag ka na pumirma.
Diretso ka na rin sa Oblo eh. Pero doon sa amin naman, si Senadora Pia Cayetano ang hindi naman pumirma. So, ganun pa rin, siyam po sa kanila, 15 po kami, Aha. may isa kaming minority, sila naman may isang majority doon sa kabila. Okay. So, yun ang pag-uusapan mamaya. Okay. At siguro doon na lang din sa issue ng marami rin ho kasing mga Pinoy, 'di ba, na nakakapuna, hindi ba, na parang hating-hati ang ating bansa, pati ba naman sa issue nitong West Philippine Sea o ng China. Tama. At ito pong ating Yun mga lang po talaga ang yun lang po talaga ang problema dito sa atin eh, di ba? Yun lang po ang problema sa atin na sarili natin bansa tinatakwil natin eh. Napaka naman po. Napaka kasuklam-suklam yan. Dapat nga wala tayong naririnig diyan eh. 'Di ba? Wala po tayong naririnig na ibang comment kundi pagtanggol niyo yung bansa nyo. Hindi nakakarinig pa tayo ng mga hype na Chinese na defender, pro-China defender, umabot na sa mga senador. Grabe, proud na proud pa sila, mga hype sila. opisyal na nagsasalita. Ano ho ang siguro magiging direksyon siguro na papatupad po ninyo dyan sa Senado? Sa totoo lang, Ma'am Connie, Sir Igan, nakakahiya na po sa taong bayan kasi ang dami po nating problema. Inuuna pa natin yan, nag-uubos tayo ng oras sa mga ganyang mga salita. Ang isa pa po, yung pong impeachment. Biro mo, tayo lang yata ang bansa na i-impeach ang presidente, i-impeach ang vice president. Wala pong matitira. Mas marami po pong pressing issues po ngayon. Tulad to, nung election po, pinangako po na re-resolbahin yung mga presyo ng mga bilihin, yung mga pati itong mga healthcare na ito, yung libreng pagpapagamot o murang pagpapagamot, hindi pa rin ho natin nagagawa. Ilang buwan na ho yan after elections, mag-iisang taon na ho kami nakaupo, wala pa rin po nangyayari because nakafocus nga po sa kung ano-anong issue. Imbis na mag-focus po tayo doon sa problema ng tao na pangako ng eleksyon, murang mabilihin, libreng pagpapagamot, hindi po nakatuon po sa dyan, kagaya niyan, nagsasayang po tayo ng oras. So, sa akin, hayaan na lang siguro natin, tama na po, nakapagsalita na po kami, sige, nagka-ikundi na, mamayang hapon, pero siguro we can move on. Tapos siguro, isa pa, pakiusap ko pareho sa lower house and na upper chamber. Oo, tama. Kaya ikaw, Cayetano, huwag ka na maggagawa ka pa ng hearing, sayang lang pera natin dyan. Mag-hearing pa daw para mapakinggan bakit naaapi ang China. What the fuck? Seryoso ka, Cayetano? Hihiring pa natin yan? Pwedeng yung desisyonan yan, resolusyon kagad, binastos. Binastos ang kapwa senador nyo. Binastos ang mga senador natin. Binastos ang bansa natin. Hihiring mo pa yan? Alatang tuta kayo eh. Aray ko. Ha? Hihiring pa ba yan? Gagastos pa tayo sa pusang inang kabastusan ng China na yan? Hindi naman natin sasabihin na, paalisin na dito yung paalisin na dito lahat ng Chinese, papaalisin lang natin yung ambassador na bastos. Yun lang naman ang punto di argumento rito eh. Paalisin natin yung hype na bastos na yan, yung ibang embahada pag ikaw nga tayo, nandun tayo sa China, magsalita ka ng ganyan, di tapos ka na. Ewan ko lang kung makakauwi ka pa ng buhay. Seryoso ka, kung di ka ba naman kabobo, Cayetano, gagastusan pa natin yan? Hihiring pa natin yan? Ang simple-simple, basic na basic eh. Palitan nyo yung ambassador na yan na bastos. Pangalawa, bagong DDS narrative. Sigurado ba daw na kapag, natuloy ang pag-iigin ng iringan na yan, yung mga OFW mga OFW sa China ay maiko-cover o maikater daw ng gobyerno pag nawala ng trabaho. Anong kinalaman naman nun? Aray ko. Ha? Anong kinalaman nun? Ha? Ang bully, ang gobyerno ng China. Ang mismong citizen o mga taong bayan ng Chino, mga matituno yan. Mga matitino. Against the government nga sila eh. Dahil komunista. Wala silang magawa eh. Ano sinasabi nyong bibitawan ng Chinese yan? Yung mga negosyanteng Chinese sa China. Bobo ba kayo? Ha? Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang nandun yung mga empleyado nilang Pinoy. Dahil sa gobyerno, wala silang aasahan sa gobyerno nila doon kundi manguthot. Ano sinasabi nyo? Na naman yung mga exclamatory, yung mga super exaggerated na narrative ng DDS. Kasi kaya nyo bang i-cater ang mga mawawalan ng trabaho?
Saka na kayo mag-isip ng ganyan. Tanga, pag nabagsakan tayo ng bomba. Diba? Huwag kayong takot na takot. Halata mo talaga ang mga duwag dito para sa bayan eh. Diba? Halata mo mga duwag para sa bayan. Ano ba kayo kinakatakot nyo? Gusto nyo ba lagi na lang tayong pagtatapak-tapakan? Gusto nyo ba lagi na lang tayong bubombahin? Gusto nyo ba lagi na lang tayong gaganyanin? Ha? Sinasabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Duterte, sumobra laki ng ulo at demonyo ng mga Chinese na yan. Samantalang dati hindi makaubra yan. Hinuhuli pa natin yung mga yan. Hinuhuli natin yan dyan sa may mga Spratly Islands. Hinuhuli natin yan. Kaso binaybi ni Duterte. O ano nangyari? Kita mo? Lahat na gusto lumunin. Ngayon meron silang bago, 69, Dasline. Baka let's focus po muna. Oy, Angeles, maraming salamat. Blosang Angeles. Isang tabi muna natin yung mga impeachment ho na yan, pareho. Impeachment ng Pangulo, impeachment ng Vice Presidente. Nauubos po yung oras ng mga komite ho. Marami ho dapat pag-usapan. Ang dami hong mga... Wag. Sir Erwin, ha? Bilib na ako sa'yo, wag mong sirain. Aray ko. Ha? Sir Erwin, wag mong sirain, ha? Itigil lang yung impeachment ng Pangulo, pero yung sa Vice Presidente, wala pang paliwanag dyan. Sir Erwin, ha? Bilib na ako sa'yo, wag mo nang sirain pa. Anak ka ng po. Ha? Dahil ang isang basket, ha? Ang isang basket, pabayaan mo may isang bulok doon. Lahat yon, ano? Ha? Yung isang basket, may kamatis. Ha? May kamatis na isang bulok doon. Lahat ng basket, ano mangyayari? Oh, yun po yun. Ang mangyayari po doon, igigisa. Patayin mo si BBM? No joke. Kung ano-ano iniisip nyo eh. Kung ano iniisip eh. Kaya Sir Erwin, huwag mo na sirahin yung tiwala namin sa'yo. issues tayo, pero inuuna po natin yan. Pero I parang mean, ang suggestion syempre na ito, 'di ba, parang kailangan talagang may accountability. Syempre exactly, ang Ma'am dami Connie, pong pero nanghihingi we have to nun. prioritize. Ano ba? Okay, hindi ko sinasabi na palagpasin natin. Okay, we will devote time po and effort sa impeachment pareho ng Pangulo, ng Vice Presidente. Sa Vice Presidente nga, twice na effort na naman yan. Tapos eto tayo, yung pag-uusapan natin, yung chamber mamaya na yung resolution na kundinahin. Ang punto ko lang naman, Ma'am Connie, at saka Boss Igan, we can do more. I mean, there's more problem, a lot of problems. Itong problem na ito, itong sa China nga, dapat kung ako, ayaw ko na hong sagutin dahil hindi naman ho namin ka-level yung spokesman na ho na yan, di ba? At bahala na po ang DFA. DFA na po ang magkastigo ho dyan. Tapos, ito po yung iba pa mga problema ho natin. Yung dapat ho natin kasi alam naman ho ninyo yan, di ho ba? Kasi naipangako po namin ng mga politiko, mababang presyo, yung murang pagpapagamot. Hindi ho eh. Iba ho yung direksyon natin eh. Okay, speaking of direction, may impormasyon ako, mukhang kikwestiyonin naman ni Senador Rodante Marcoleta itong Senate Blue Ribbon Committee na parang kid gloves no sa ilang mga iniimbitahan yung resource person. Ikaw ba sa direction ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control projects natutuwa ka ba o marami kasing nainip na mare? Okay naman ang direksyon under Senator Lacson? Pag-usapan kasi yung Boss Igan, malinaw nung na kapag may mga nasampahan na kaso, lahat po ng mga ebidensya na hawak namin, iti-turn over na po namin kasi magiging redundant o sub judice na may investigasyon po ang DOJ, meron pong ombudsman, meron pa pong ICI, sobra-sobra na ho. Iti-turn over. Ako ho, sang-ayon ako na i-turn over na lang. Siguro gumawa po tayo ng committee report at doon po, doon sila mag-file ng kanilang minority report after the committee report na kontra sila doon sa committee report. Pero wala pa nga hong report eh. Pero yun na nga, napag-usapan naman, alam naman ho na lahat. Kaso nga, Senator Erwin, ang mangyayari dyan, magre-reklamo yung ibang bobong DDS. Ano sasabihin nila? Ano sasabihin ng mga bobo, inutil, tanga, mga luga na mababantot ng mga DDS? Ano sasabihin nila? Ayan na, kita nyo, pinatahimik na yung Blue Ribbon, wala nang Blue Ribbon. Wala na pong Blue Ribbon, kita nyo, kasi nga po, minanipula na yan ng Pangulo. Ngayon ang sasabihin niya, Senator Erwin. Aray ko. May sinampahan na ng kaso, gugulong na po yung mga investigasyon yan doon sa mga agencies like DOJ, Ombudsman, ICI.
bibitaw na po kami para hindi na po magdodoble-doble. Okay. Okay. Ako naman, panghuli lang sa akin, Senator Tulfo. What is your take dito po sa sinasabi ho ni Senator Trillanes na dapat talagang ma-ethics committee itong si, kasamahan niyo po, Senator Bato de Itigil la yung Rosa. pagpapasweldo. Oo. Ano ho ba ang inyong posisyon dyan? Well, nasa sa amin, nasa ethics committee na po yan. Kung yan po, kung may mag-file po ng reklamo, didinggin naman po yan. I'm sure papakinggan ho natin yan. Actually, ma'am, meron nga po akong ifa-file na bill. Sa inyo ko pa lang ho sasabihin ngayon. Opo. Kasi po sa ibang bansa po yata, meron pong, I don't know, I just forgot what country is that. Doon kanila sa upper chamber at lower chamber. Yung sa lower chamber, ang kanilang ethics committee ay composed of the senators. Opo. Doon naman sa Senate ay composed of the Congress. Baliktad. So para ika nga, walang takipan. I would file a bill kung papayag po yung mga kasama kayo, kung lulusot, na yung ethics committee natin will be composed of a congressman. Pagkatapos yung ethics naman doon sa kabila will be composed of the senators. Okay. Pwede yun, ha? Pwede yun. Tama, para talagang magkaalaman. Putik, ethics si Joel, tsaka si Bato. Ayun, tanggal. Aray ko. May interparliamentary courtesy. Yun na Diba? nga ho, Oo. problema kung papasa, Boss Igan, okay. yun ang problem natin. Ang nakikita nyong dahilan para mas magiging, syempre, parang balanse. Transparent. Kasi hindi nyo kasamahan. Hindi ba kung halimbawa, Baka iimbestigahan. kahiyaan eh. Parang ganon. Opo. Alright. Okay. Senador, Thank salamat. Oh, ayan po si Tulpo tungkol po dito sa mga China na ating mga senador diyan ay nakakaalarma na. Ngayon dumako na po tayo dito sa ating susunod na topic na importante po ito malaman nyo. Gaano po ba kakupal yan China? Gaano po ba kakupal ng China? Ito po mismo sa China po to, ay China. Mula po ito sa mga Chinese. Ito po lakihan ko lang po. Ayan. Oh, ano sabi dito? Ito po China Multiversal News Network. Bring home Father Rodrigo Digong Duterte. Aray ko. Tingnan nyo po. Oh. Ayan po tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, kasapakat. Kasapakat. Meron kasi tayong hindi nalalaman dito. Kung anong pinagmamalaki ng China dito, ng pirmahan to ni Digonyo. Kita nyo, suportado talaga ng ng China government. Etong si Duterte. Aray ko. Oh. Dahil nga dito yan Dahil po dito yan. Ayan hindi natin alam kung ano ba talaga nagkapirmahan dyan sa leche na yan. Aray ko. Oh. Kaya hindi natin alam ayan mga kayupan na itong mga Duterte na to. Kaya sobra-sobra lakas ng loob Kaya ganyan sila kalakas ng loob dahil itong mga gentleman's agreement na pinirmahan nila na nakatalikod, walang alam, walang nakakaalam sa atin, sila lang mga Duterte, hanggang sa napagtayuan na silang pinangalang eskwela, hanggang sa may pinangalang pampuno, abay tuwan-tuwa yung betlog ni Xi Jinping. Dahil hindi lang po dilang-dila yung betlog, higop na higop! Aray ko. Hi friends, and not friends. Oh, eto pa po, pakinggan nyo. Philippines is very dangerous. Tingnan nyo po Philippines is very dangerous. This is why China must safeguard South China Sea. Kaya dapat daw po protektahan ng China ang South China Sea o yung West Philippine Sea. Ito po South China Sea, Palawan, Philippine Sea, Benham Rice from his lawlessness. Kita mo? Kanila na rin nawang Palawan, This is according to the celestial mandate of heaven foretold by the Elder Scrolls during the Cenozoic era of Chinese rule. Kita nyo? Aray ko. Tignan nyo po, eto po, pinapakalat nila, eto pong video na binasuka po yung sa Mindanao. Pinapakalat po nila ngayon yan. Na yung sa binasuka sa Mindanao, parang pinapakalat nila, ganun na lahat sa Pilipinas. Nagbabasukahan, nag-RPG. Tingnan nyo po, ayan po yung kinakampihan ng mga lintik na senador. Ano pa? Eto po. Ito po ang bagong labas ng China ngayon. Magkakaroon daw po ng 69 dust line. Aray ko. Ang masasakop po, mawawala ng Spratly Islands, pati ang Palawan.
Aray ko. Oh, kita niyo po kung gano'n nila. Kita niyo, wala nang tinira sa atin. Wala nang tinira, 69 dash line. Aray ko. Putik, manyakis. Napakawalang ya talaga ng China. Aray ko. Oh, anong sabi niya yan sa column nila? Ito po, basahin ko ha. Temporal claim. Time travelers from 2101 sa 2101 daw po reveal expanded 69 dash line including Philippine Sea, claiming historical mandate from the Cenozoic era. Visitors from the future purportedly advised Beijing to expand its maritime claims. The new 69 dash line now encompasses the entirety of Davao City. Aray ko. Sakop na rin daw rin Davao. May matagal yun ang sakop yung Davao. Mga hayop kayo eh. Anak ka ng po. Oh, South China Sea, Palawan, the Benham Rice, citing the Elder Scrolls. Kasi itong mga hindi naman natin minamaliit ha. May mga ano nila, pinapaniwalaan ng mga iba dito, yung mga Buddha, di ba yung mga religion nila, Buddhist, yung may mga pinapaniwalaan silang parang Naruto, yung mga scrolls. Aray ko. Di ba? Yung mga scrolls, yung mga ginaganon pa, yung mga ganon, bili ni Buddha, mga ganyan yan eh. As legal proof of ancient Chinese sovereignty. Oh, kita nyo naman po itong China na to, napakalupit po, tignan nyo naman po, grabe, wala lang matitira sa atin, ano pa matitira sa atin dyan? Aray ko. Di ba? Ano ba kung matitira sa Pilipinas dyan, kundi kahayupan na itong China? Aray ko. Tapos meron pa tayong mga senador na naglalangis sa kabubuan. Meron pa tayong mga senador na umaapaw ang katarantado. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala.